Kaso ng 34 na nawawalang sabongero natagpuan sa Taal Lake. Noong 2021 hanggang unang bahagi ng 2022, isang nakakabahalang serye ng pagkawala ang gumulantang sa bansa. 34 na lalaking may kaugnayan sa isabong ang bigla na lang nawala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Santa Ana sa Maynila, Laguna, Batangas, Bulacan at Cavite. Sila ay mga sabongero, empleyado at tauhan ng sabungan. Ang iilan ay huling namataan sa loob mismo ng mga sabungan, samantalang ang iba naman ay nakita sa CCTV na sumama sa mga hindi pa nakikilalang lalaki. Simula noon, wala na silang balita. Ang isabong ay naging 1 bilyon pisong industriya sa Pilipinas noong panahon ng pandemya. Legal ito, lisensyado ng pagkor at naging dahilan ng kita para sa ilan. Pero sa likod ng tagumpay ay isang madilim na mundo ng pandaraya, game fixing at illegal na transaksyon. Marami sa mga nawala ay umano'y sangkot sa mga insidente ng dayaan sa laban, mga rig na sabong kung saan malalaking halaga ng pera ang nakataya. Pinaniniwalaan ng ilang investigador na ito ang posibleng dahilan ng kanilang pagkawala. Dahil sa panawagan ng mga pamilya at ng publiko, nagsagawa ng Senate hearings. Lumutang dito ang ilang nakakagulat na impormasyon. May mga tauhan ng pulisya umano na sangkot. May mga sabungero na inanyayahan o kinumbinsi na pumunta sa sabungan bago tuluyang mawala. May mga testigong nagsabing may nililinis na tao, may mga maaring makapagsalita laban sa operasyon. Naglabas ng arrest warrant laban sa ilang sospek, ngunit ang tanong ng bayan, nasaan ang mga sabungero? Taong 2021, nagmakaawa ang isang ginang sa mga taong kumuha sa kanyang mister na sabihin kung nasaan ito. Ang biktima ay tinangay ng mga armadong lalaki mula sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Sa ulat ng GMA News noong August 30, 2021, dumating sa bahay ng biktimang si Ricardo Junjun Lasco sa Barangay San Lucas, San Pablo sa Laguna ang mga armadong lalaki. Makikita sa kuha ng CCTV na bitbit ng mga armadong lalaki si Lasco nang lumabas ng bahay. May dala rin ang mga lalaki ng isang kahon na naglalaman umano ng mga alahas at pera ng pamilya. Parang awa nyo na, maawa po kayo. Napapanood po ito ng mga kumuha sa bahay namin. Maawa kayo. Hindi Diyos ang kumuha ng buhay ng asawa ko. Kung hindi kayo po, magkaroon po kayo ng konsensya. Umiiyak ang asawa ng biktima. Ayon sa mga kaanak, breeder ng manok si Lasco at isang master agent o humahawak ng patayaan sa online sabong. Nagsagawa ng vigil sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero na umaabot na umano sa mahigit na 20. Nakiusap din sila na ilabas na ang nawawala nilang mga mahal sa buhay na hindi nila nakita, makaraang magpaalam na pupunta lang sa magkakaibang sabungan. Humingi naman ng paumanhin ang binuong Special Investigation Task Group ng PNP-CIDG sa mga kaanak ng nawawalang mga sabongero kung nababagalan sila sa kanilang investigasyon. Sabi noon ni Police Major General Albert Ferro, isa sa posibleng dahilan ng pagkawala ng mga sabongero ay ang tinatawag na double cross sa laban. Ayon sa kanya, ang tawag sa term ng sabongero ay tsupe. Pinapanalo nila yung hindi dapat manalo para kumita sila at doon sila pupusta sa mananalo. At ngayong 2025, isang nakakagimbal na revelasyon ang lumutang ng isa sa mga akusado sa kaso ay pumayag na magsalita. Ayon sa kanyang testimonya, hindi na sila makikita pa. Ibinaon na sila sa ilalim ng Taal Lake. Dagdag pa niya, matapos umanong pagtibayin ng isang grupo ang desisyon na patahimikin ang mga sabongero, isinakay sila sa van, dinala malapit sa lawa ng Taal, pitay at itinapon sa bahagi ng lawa kung saan malalim at mahirap hanapin. Ang impormasyong ito ay ikinagulat ng publiko at ng mga pamilya ng biktima. Ngunit sa kabila ng testimonya, wala pa rin nahukay o natagpo ang katawan. Ang lawak at lalim ng Taal Lake, kasabay nitong limitadong teknolohiya ng paghahanap sa ilalim nito ay naging malaking hadlang. Hanggang ngayon, taon na ang lumipas,
patuloy pa rin ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya. Wala pa rin konkretong kaso na nagsara at wala ni isang katawan na natagpuan para mabigyan ng dignidad ang pagluluksa ng mga kaanak. Ang sinapit ng 34 na sabungero ay tila naglahong parang bula at sa kabila ng testimonya ng isang suspect, tila nagiging cold case na ito sa mata ng marami. Paano nakalusot ang ganitong uri ng krimen sa ilalim ng operasyon ng isang legal na industriya? Ilan pa kayang kaso ng pagkawala ang hindi na iuulat? Sino ang tunay na may kapangyarihan sa likod ng isabong at bakit hindi sila nahuhuli? Ang kaso ng 34 na sabungero ay hindi lang kwento ang pagkawala. Ito ay replikasyon ng bulok na sistema at kung paano ang buhay ng karaniwang tao ay madaling mabura kapag pera, kapangyarihan at kriminalidad ang naghahari.